Ilalabas ng mga scientists ng Bolzano, Italy ang malamig na bangkay na ito sa cold storage para maiwasan ang pagkaagnas. 20 minutes lang nila itong pinag-aaralan. Siya ang pinakamatandang murder victim. Simula pa ni Cain at Abel, si Otzi, the Iceman. September 1991, dalawang Aleman ang nagpunta sa 10,000-foot valley ng Italian Alps. Natuklasan nila ang isang hubad at pilipit na katawan na nakalibing sa ilalim ng snow. Akala nila isa lang itong ordinaryong hiker na naaksidente. Nadiskubre ng mga scientists na hindi ito nadisgrasyang turista, kundi isang kayamanan na 1,000 taon na ang edad. Ang una nilang hinala ay isa itong Iceman. May pana siya na mas malaki pa sa kanya. Meron din siyang palakol. Gawa ito sa copper na makapagsasabing 5,000 years old na ang Iceman. Tinawag siyang Otzi dahil doon ang lugar na pinagkakitaan sa kanya. Siya ang oldest mummy na na-preserve na walang kinalaman ng tao, kundi lamig lang ng yelo sa natural na paraan. Pinaniniwala ang isa siyang herdsman. Nakita sa CT scan ng radiologist ang sugat sa kaliwang balikat niya. Galing sa kanyang likod ang pana at lumalabas na siya ay pinatay. Hanggang ngayon, patuloy pang pinag-aaralan ang lahat ng may kinalaman sa Otzi. Sa buong Egypt, laganap ang kadakilaan niya mula sa Ramesseum sa Luxor hanggang Abu Simbel. Si Ramses ay pangalawa sa naghari sa Egypt ng 67 years. Sinasabing siya ang pharaoh nung panahon ni Moses. Hindi mapapantayan ang galing niya sa pakikipaglaban. Nagkaanak rin siya ng 150. At noong namatay siya sa edad ng 96, ipinarana sa kanya ang pinakamaganda at pinakamahal na libing. Hindi man siya kasing popular ni Tutankhamen, pero hinigitan niya ang legacy nito. Sa maraming siglo, iniiwas ang bangkay ni Ramses sa maraming archaeologists. Kaya noong 1000 BC, nawala ang mga mummies nila. Sinasabing itinago ito ng mga Egyptian priests para ilayo sa pagkasira ang mga mummies. Sa 3,000 taon, nanahimik ang mga libingan. Pero noong 18th century, maraming Egyptian artifacts ang nagkalat sa mga pamilihan. Nalaman ng mga otoridad na ninakaw pala ang mga ito. Dalawang magkapatid na magnanakaw ang kumanta matapos i-torture. Sinabi nila kung saan nila nakuha ang mga ninakaw. Isa si Dr. Bob Breyer na nakapasok sa loob ng libingan. Doon nila nakita ang mga nakahilerang kabaong ng mga pharaohs. Naandun lahat ang mga mummies ng iba't ibang dynasties. Ang mummy ni Ramses ay naalagaan ng husto, pero hindi na itala ng mga Egyptians ang paraan ng mummification. Kaya si Dr. Bob ay nagsagawa ng eksperimento. Kumuha siya ng isang bangkay. Ang pinakamahirap na parte ay pagtanggal ng utak. Sa ilong kasi ito pinapadaan. Ang susunod ay pagtanggal ng mga major organs. Ang puso ay pinaniniwalaan ng mga Egyptians na kanlungan ng kaluluwa. Kaya iniwan ito sa katawan ng buo. At para matuyo ang bangkay, kailangan balutin ng natrin salt. Hindi rin ito kakapitan ng bakterya. Pagkatapos ng 35 days, tatanggalin nila sa natrin salt ang bangkay. Nagulat sila dahil katulad na ito ng mummies ng Egyptians. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang mga scientists sa pag-aaral ng mummification. At ito ay kinukumpara nila sa mummy ni Ramses.